naging kabisihan sa loob ng isang linggo. Naniniwala kami lahat ng yun ay valid, Panginoon, kasi kayo ang siyang gumagabay po sa amin. Yung mga business na yun, pwedeng yung mga pagtataguyod ng pamilya, pwedeng yung bagay na yun, Lord, yung sa pag-aaral, sa estudyante, at pwede din naman, Panginoon, yung pagsusumikap namin na patuloy na ayusin ang aming buhay sa iyong harapan. Lord, salamat sa paggabay na lagi mong binibigay sa amin. At ngayon, ibinabo mo kami sa lugar na ito para humarap sa inyo, para ibulog sa iyo anumang bagay na laman ng puso namin. At bilang mga tao, Panginoon, minsan nakakayamang isipin, lapit kami ng lapit sa inyo. Pero ang totoo, wala naman talaga kami ibang kinikilalang lalapitan kundi ikaw. Dahil sabi mo rin sa iyong salita, Panginoon, mapalad ang tao na walang inaasahan kundi ang Diyos. Lord, salamat po ng marami sapagkat tanggap namin sa buhay namin na wala na kaming ibang pwedeng kapitan kundi kayo lamang. Salamat sa kalusugan. Bagamat may kalusugan ay sa iyo pa rin kami gumakapit, Panginoon. Salamat sa mga hanap buhay. Bagamat may hanap buhay ay sa iyo naman kami nagtitiwala, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat. At salamat sa pagkakataon na pwede kami humarap sa inyo. Minsan pa mararamdaman namin ang yakap, mararamdaman namin ang pagmamahal na magmumula po sa inyo. At din, Lord, yung salita mo na magiging advice, magiging payo para sa aming buhay, Panginoong Diyos. Hindi lamang sa tinapay, sa material na bubuhay ang tao, kundi sa bawat mensahe ng buhay na nanggagaling sa iyong salita. Lord, hayaan mo na ang magkakapatid sa oras na ito, papagtibayin mo ang pag-ibig, ang pagkakaisa, papagtibayin mo, Panginoon, hindi lamang upang kami magkaisa, kundi para maganap namin ang kalooban ninyo, ang pangarap ninyo, na marami pang mga tao, Lord, ang mapalapit sa inyo. At Lord, hayaan niyo, Ama, na sa oras na ito, ibigay ng iyong mga anak ang pinakamataas na papuri at pagsama sa iyo lamang, Panginoon. Ibibigay namin sa iyo, O Diyos, ang aming damdamin, ang aming puso, ang aming lakas. Sa iyo na aming Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Salamat po. Salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Lord, lahat ng parangal, lahat ng pagpupuri, ang pinakamataas na pagsamba ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palamakan natin, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po na muli sa Panginoon. Glory to God. Praise God. Bigyan pa nga po natin na isang palakpak ang aming Panginoon. Kung malakas na malakas tayo ng Panginoon. That you're giving the glory, the highest glory para sa ating Panginoon, di ba? Alam niyo, yung form na nagpapalakpak tayo para sa Panginoon, binibigay natin yung palakpak. Alam niyo, hindi baliwala yan, di ba? Sino ba naniniwala dito na hindi baliwala yung mga palakpak mo para sa Panginoon? Amen po ba? Amen. Yun. And yun nga, mga nakakailang araw is talagang alam natin na marami tayong mga ginagawa, busy sa buhay, di ba? But still, alam nyo, even you are in busy times, sabi nga, kahit busy ka sa buhay mo, you can give the glory to God. Klaro mo ba yun? Amen? Tama. And sa ulang ito, papupurihan natin ang Panginoon. Pero, tanungin ko muna kayo, ano po ba yung pagkakaiba ng manok sa anghila? So, tingin ko, alam niyo yun eh. Manok. Pero meron silang same characteristics, di ba? Pareho silang may feathers. Tama po ba? Pareho silang may feathers. Kaya lang meron silang pinagkaiba na hindi, alam natin, nakikita natin yun. Kaya lang minsan, ang iniisip natin, kapag nakita natin may feathers, is parang ibon. Tama. Pero alam niyo po, may pagkakaiba. Sa tingin niyo, bakit ang manok, talaga i-demonstrate ko eh. Bakit ang manok pag nag-flap ng wings, ganun lang? Isipin niyo nga, bakit sabi nila, ay ganun ng chicken? Chicken, ganun lang, no? Eh bakit pag agila? Tama, di ba? Alam niyo, relate yan sa kanta natin eh, being free. Ang manok, nasa lupa lang yan. Siyempre, hindi siya makakalipat. Ganun lang siya. Kung saan lang siya, doon lang
siya. Pero ang agila, kahit saan, Yes. malawak ang nililipad niyan. Tama ba? Because may free ang agila eh. Para makita niyo yung buong mundo eh. Actually, buong mundo kaya niyang makita. Tama ba? And being free, sabi na, to you, the blind will see. Sino ba naniniwala dito na hindi nakakita, tayo makakita? Kahit na nakakakita tayo, bulag pa rin tayo eh. Tama ba yun? Pero, alam nyo, yung tayong mga Krisyano, bilang Krisyano, we can see because nakikita natin ang glory ng Lord. Tama ba? And this is why, bibigyan natin ang papuri ng Lord. Because we are free. Alam nyo, kahit na sa ikinaupuan nyo, just give a dance for the Lord. Just give a sing for the Lord.
Meron ba ganun? I'm in a fight, not physical. Paano yun nangyari, di ba? Katawan natin yung kailangan siya paglaban. Pero pwede ba yun na we are fighting pero hindi physical? Alam niyo yung meaning nun? It is our spiritual life that we are fighting for peace, problems. Sabihin mo na Thank you.
tayo kasama natin. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Sige, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay? Sige po, pwede tayo maupo ngayon. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise God. God is good. And all the time. Alam niyo, ang sarap i-declare na yung kabutihan ng Panginoon ay hindi lamang siya sinasabi kung hindi nararanasan. Sabi mo sa katabi mo, nararanasan mo yun. Amen. Yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Okay? Yung katotohanan na tayo ay nandito ngayon, alam niyo, lahat yun ay kabutihan ng Lord. Lahat ng mga nangyayari sa atin, yung opportunity mo na ikaw ay nakagising kaninang umaga na walang umaalalay sa iyo. Hello? Diba ang hirap kaya nun? Gigising ka para lang makatayo kami, aalalay pa sa iyo. Ilan sa atin gusto ganun? Amen! Amen! Mukhang lahat sila gusto. Okay? Ang sarap gumising nung walang umaalalay sa iyo, hindi ka nilalapitan ng tungkol, o kapit mo rito, dahan-dahan, baka kamalaglag. Diba? Yung kalusugan po, yan ay bunga ng kabutihan. Alam nyo, kung magbibilang po tayo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin, mauubusan na tayo ng panahon para mag-isip pa ng mga reklamos. Amen? Amen. Diba, no? Sa dami po. Kaya salamat sa katabi mo, salamat sa buhok mo, salamat sa lahat, salamat dyan sa ngipin mo, lahat, no? Ang dami. Pulingan din mo, mag-isakan mo sa mapalad na pinanganak na may inom. Diba? So, that is good. Okay, nais ko lang pong announce that this last 2 Saturday po ay nagaganap na po yung ating panalangin. Yung prayer works po natin. And indeed, the Lord really bless yung ating prayer, yung ano ito? Ayan, yung prayer works. No? Okay, yung prayer works po natin every Saturday, 5 a.m. to 5 a.m. to 6:30. Then yung 6:30 to 7, yan po ay yung breakfast po natin. Ano? Tigil-tigil sa tayo dyan, piniritong kita ng lamok. Ayan. Masarap po yan. Sige mo. So, every ano po yan, Saturday. And last Saturday, grabe po. Ganyan, natama namin yung, walang ginawa kundi to worship, umawit. No, wala tayong ginawa doon. Then yung manalangin. Mas malamang yung pag-awit at pasasalamat. Kasi minsan mga kapatid, di ba, paglalapit tayo sa Lord, lalo kung yung lapit daw natin, ano yun, yung LBC, debate, no? Binyag, saka, basta may gano'n daw eh. Ha? Merong gano'n daw eh. Kaya lang tatlong beses na napasok sa iba, nung pinanganak, nung binyag, tapos nung namatay. No? Actually, nung napasok pa sa simbahan, hindi sinasadya, may nasingit, ika-4, dumating sa simbahan, may daladalang listahan, napakahaba. Lord, ito po yung lahat ng problema ko sa buhay. Yung asawa ko, yung kapitbahay ko, yung pusa nila, tumatawid sa amin, doon tumatay. Lord, pati lahat yun. Alam niyo, minsan may lalapit tayo sa Lord. Ang dami-dami nating dala. Valid kaya yan, mga kapatid? Valid. Kasi syempre, wala naman tayo ibang malalapitan kundi ang Lord. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, ang tamang paraan ng paglapit sa Diyos, hindi yung iharap mo sa Diyos yung mga listahan mo, talagang unahin mo yung lahat ng mga kalungkutan mo, unahin natin sumamba sa Diyos. Kasi alam niyo po ba, sa pagsamba natin sa Diyos, doon natin nakikita at nakikilala na ang Diyos pala ay napakalaki, napakamakapangyarihan. Alam niyo, kung minsan may mga problema lang naman, yung problema kaya lumalaki, kasi hindi natin nakita na napakalaki ng Diyos. Meron pong isang mama, naglalakad po dyan sa Luneta. At habang siya naglalakad doon sa Luneta, lungkot na lungkot siya, gano'n siya may bugtong, may tunog pa. So, may dumaan doon, nakita siya, ba't kaya ika tumamang to bugnot na bugnot? Sabi niya, sir, bakit po ika, kung kayo ng gano'n, bugnot na bugnot kayo? No? Sabi niya, nakikita mo ba yung dagat na yan? Ay, nakikita mo ba yung bundok na yan? Sabi niya, bundok na, ay, yung bundok tuloy. Yung barko. Sabi niya, oh, bakit? Diba, napakalaki yan, kaya bang buhatin yan? Ay, hindi. Yan, ganyan kalaki at ganyan kabigat yung problema ko ngayon. Bumili naman siya. Mamaya, sabi naman nung lalaki ngayon, sabi niya, sir, ano na naman yun? Tapos sabi niya kayo punta niya, no? Sabi niya, ano ba yun? Nakikita mo ba yung dagat na yan?
Sabi niya, oh, bakit? Alam mo, ganyan kalaki ang Diyos. Ganyan kalaki ang Diyos. Kung yun yung dagat, yung problema mo, yung barko na yun, pero ang Diyos, yung dagat na yun. Palpakan nga natin ang Panginoon. Kasi ganyan kalaki ang ating Diyos. Amen? Walang ipapangan, walang ikukumpara. Last time when I was in one of parang Bible school, ikinikwento doon na kung gaano karami yung planet. Ilan ba yung planet? High school, ilan ang planeta natin? 8? 8 lang? Okay, sabihin natin, bukod sa planeta, mga planeta, ay may tinatawag pang moon. Diba? Yung moon. Buwan. And then, kasama nung planet, kasama nung buwan, may mga stars. At ang sabi nila, parang, let's say, sabi nila, 7 billion stars. Ang dami nun. At bukod sa mga stars na yun, ang dami pa mga planet, mga Mississippi, WCP, ang dami na mga undiscovered. Sa isang galaxy, laman yung billions of stars. Isang galaxy lang yun, no? Sa kalawakan, ang galaxy, billion din. Imagine, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng yun. And then, may mga problema tayo na pinagdadaanan. And yet, binibigyan natin ng lisensya para mapadaling tayo sa Diyos. Alam nyo, last Sunday, our topic is about, ano ba yung topic natin last Sunday? Rescue 111. Alam nyo, ang totoo, sa sobrang laki ng Panginoon, hindi na natin kailangan ng rescue dahil siya pala sapat na. Kaya nga sabi nung kanta nung last Sunday, kahit ano ang kalagayan, kahit may pagsubok man, Diyos ay pagtiwalaan. Yun nga lang bakit, inutusan pa ng Diyos yung katabi mo na matutong mag-rescue. Tingnan mo mukha ng katabi mo, kung mukhang rescuer yan. Diba? O mukhang namamahamak ng tao yan. Diba? Ang sabi ng Panginoon in Galatians chapter 6 and verse 1, mga kapatid, kapag nakita ninyo ang inyong kapatid ay nalaglag o bumagsak, sa anumang uri ng problema o pagsubok o kasalanan, kayo, sabi mo sa katabi mo, ikaw yung tinutukoy doon. Kayo, na nasa espiritu, ang sabi doon ay tulungan siyang mapanumbalik sa espiritu ng buong kahinahunan. Mag-ingat kayo, baka kayo naman ang bumagsak. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Yung word, pag-aralan natin, di ba, regular. Ano yung word na ginamit sa salitang papanumbalikin ninyo? Yung English, restore. Ang ibig sabihin nun? Katarstats. Ano ba yun? Di ba yun? Sino sa inyo nakakatanda? Pwede ng pangalan sa anak yan, no? Katarsa. No? Ha? Katarso. Okay. O sige, basta yun na yun, no? Yung daw salitang, katarpiso. Katarpiso. Yung salitang restoration na ginamit sa Bible, kapag daw kayo din nakitang kapatid na bumagsak, lungkot na lungkot, talagang dinukdok sa lupa, dinukdik sa lupa, no? Ang sabi, kayo ika ng mga kasama, i-restore ninyo with gentleness. The word restore, galing sa salitang katarpiso, na ang ibig sabihin ng katarpiso is, i-describe niya yung restore a broken bone. Di ba? Alam niyo ba, isa sa pinakamasakit na mararanasan ng isang katawan ng tao, yung kapag naputulan siya ng buto. Di ba? Tapos ikaw ba, pag nakakita ng tao naputulan ng buto, ang gagawin mo, kanayang pama, naputo niya, gagawin. Hindi. Kasi masakit yun. I don't know kung totoo yung biglang nasa isip ko, kapag daw pala ikaw ay nagkaroon ng sakit sa buto, naputol, i-restore, tinatablan pa ba yun ng anesthesia? Tinatablan pa ba? Hindi na. Tinatablan pa rin ng mga bagay, mga nilalagarin. Pero mga kapatid, napakasakit nun. Kasi dito yung buto, tatama doon yung ugat, lahat ng nerve, ang tindi. Sabi ng Panginoon, gano'n niya itinuring ang isang taong bumagsak. Gano'n niya itinuring ang isang taong nasaktan, ang isang taong nalugi, isang taong nabasted, no? Yung isang tao na basta. Now, bakit kinakailangan pa ng Rescue 111? Bakit kinakailangan pa ng bawat tao na matuto ng pagre-rescue? Sa kabila ng ang Diyos naman ay napakalaki. At kailangan ko pang matuto niyan tumawag na lang siya kay Lord niya. Malaki naman ang Diyos at makapangyarihan. Tama naman, di ba? Tama. Kaya lang kung minsan ng tao, sa panahon ng kanyang problema at pagbagsak, doon siya nawawala ng tiwala sa Diyos. Kaya, ang tao naniniwala lang yan sa nakikita niya. Diba?
To see is to believe. Therefore, kinakailangan ng Diyos na kausapin yung katabi ninyo para sa panahon na ikaw ang down, yung tao mo ang magiging kakarpuso mo. Right? So, lesson natin last Sunday, maging rescuer po tayo. Okay? And then our topic for today is makikita natin, sige, tuloy pala natin. Okay? Ano yan? A Journey Home. Meron po tayong isang pelikula na panonoorin and this is free. Ito po ay hindi na ipinalabas sa sinihan sapagkat ginamit po siya ng mga artista ngayon for family restoration. Napakaganda po itong pelikula na ito. The title is A Journey Home. Isang paglalakbay pauwi ng ating tahanan. Pwedeng nandiyan ka sa bahay mo, pwedeng kabilang ka sa loob ng pamilya mo, pero ang layo-layo mo. Then may mga pagkakataon na we need to go back. And A Journey Home ay isang pelikula na makikita natin paano ng isang bahagi ng pamilya nalayo, nagkasala, and then babalik siya sa kanyang family. And I believe, mga kapatid, makakatulong ito, hindi lamang patatagin yung ating attendance sa church mo. Ang gusto ng Panginoon lalo, more than yung pagpupo mo dyan, concern si Lord sa pinagdadaanan mo. Okay? And especially sa family. So A Journey Home is a very good story na ang bida po dyan ay si Tony Gonzaga. Isa po siyang Kristiyano din, mananampalataya, uma-attend po siya somewhere in parang Paranaque yata, no? So, kapatid din natin siya sa Panginoon. And then, 5 p.m., yan po ay sa Cafe Coffee Manila, no? Hindi ko pa nakausap, pero we're planning na doon tayo para aircon, at malaki-laki ang ating lugar. Okay? So, 5 p.m., November 14. Okay, next. Yan. Meron po tayong Encounter God Retreat. Encounter weekend po natin. Gaganapin natin yan sa... Kasi po, meron pa na tayong tinatawag na Elders Gate 2000 and 2012. Ito po ay sa Baguio. Ito po ay 4 days, 1,700 ang bayad. Libre na po tulugan, pagkain, ligo, kasama ng ulo, sa 1,700. Kung gusto niyo pong mag-relax, mga kapatid, napakaganda po. No, na nare-refresh tayo. Then, isa po sa magiging main speaker natin doon ay si Bishop Oriel Valiano. At isa din po doon, yung isa din sa aking mentor, si Pastor Mark Huane. Okay? And then, yung isa nating professor din, professor ko, si Pastor Joseph Sabarte. Okay? So, makikita po natin siya doon. So, siguro bago man lang tayo humarap sa buong 2012, magkaroon tayo ng retreat na tinatawag. Ito po ay sa January 4, 5, 6, and 7. And then, Saturday po natin kalimutan ang ating pong prayer works. And then, mga kapatid, we're blessed kasi yung may-ari po nito, ipinagawa po yung ating dungeon sa labas. Nung ipinagawa niya po yung dungeon sa labas, sabi niya kasi parang naiiglian siya. Ako nung muna sabi ko, nakakayahan. Ay, hindi. Sabi niya kasi may mga kaluluwa pang gagaling ng Panginoon dyan. Pwede pang makaupo ang kaluluwa. Yan yung mga kapatid, ang isang totoong pagkatao ng isang tao nakatingin sa kaluluwang ilalapit niya sa Diyos. Mga kapatid, iba ang simbahan na pinupunta niya, pero hindi siya nagyaya para dalhin sa simbahan nila. Kasi sa punto niya, mapalapit sa Diyos. Is that your desire, mga kapatid? Ngayong buhay natin, magamit natin. Anyhow, anumang meron tayo, magamit yun para, Lord, gusto ko may magamit na kaluluwa para sa iyo. I remember one time the story of si Schindler. Kaya nga na si Schindler's List. Ibig sabihin, may listahan siya ng mga pinapatay. Kasi isang araw doon sa Holland, maraming mga Hudyo doon, pinapatay yung Hudyo. Kasi sinakot na sila. Ito namang businessman na ito, na si parang Robert Schindler yata siya. Ang ginagawa niya ngayon, kada may dadating na mga nasakot, siyempre kahit matanda, bata, lalo yung mga pag matatanda, ang gagawin nila, papatay nila. Kasi hindi ka na pakikinabangan eh. Pero pag bata papatayin din nila yun. No? Ganun ang gagawin nila. Basta pakikinabangan nila, yung mga teenager, pataas, no? Para yung pagtitibagin nila ng bundok, gano'n, nasakot. So, ang gagawin niya naman, may pera ako, kasi meron akong kumpanya, ako yun, may kumpanya ako na gumagawa ako ng kaldero. Ang gagawin ko, bibili ako dito ng tao, magmula dyan, para hindi na kayo sa bundok, dito kayo sa aking
factory. At sa factory ko, gagawa kayo dyan, wala kayong sweldo, pero kakain kayo. Sa madaling salita, nagustuhan ng mga tao ngayon. Nakabili siya, siguro nung una, nakabili siya ng 500 na tao. May gawa ng gawa, ang saya, wala silang oras, wala silang hindi sila sinasambal, hindi pinapalo, hindi inaalila. Ito ngayon, nagkakaturaan sila para silang pamilya, reunion. Kasi maluwag sila eh. Basta trabaho sila, okay na yun. Pinapakain, busog, walang problema. Hanggang sa nakikiusap tong mga tao na ito, dun sa boss, pwede po ba, piling na rin yung nanay ko kasi sinakop na daw po yung Pangasinan, dito po sila dadalhin ngayon. Sana po pagdating nila, bilhin nyo na po siya. Ano ba pangalan niya? Ito. Alam niyo, dumating po ang panahon, sa dami ng nabili niya, nalulugi na ngayon yung negosyo niya. Kasi parang nagiging addict na siya sa tao. Kasi nakikita niya ang hirap ng ginagawa doon sa mga tao yun, yung parusa, yung tindi ng pinagdadaanan lang, pinapatay. Sabi niya ngayon sa sarili niya, teka, o sige, total, may sobra pa naman akong pera dito, bibili pa ako. Alam niyo, dumating po ang point, wala na po siyang pangbili. Tinitingnan niya na ang mga tao, no longer as slave. Tinitingnan niya na yung mga tao, no longer as anila. Ang tingin niya na, they are very precious people. So, ginawa niya ngayon, sabi niya, alam niyo, dumating siya nung panahon nahibang siya. Nahibang. Nung nahibang siya, sakto, nung time na yun, nababaliw na siya, nalulungkot na siya, pinapatay, desperado na siya, na wala na siyang magawa para may tao pang maligtas. Alam niyo, and then dineclare na yun, nang pinalaya na ngayon, wala ng war, no gera na. Alam niyo, nung time na yun, ito palang mga grupo ng mga Jews na ito, nag-usap-usap sila para pasalamatan ngayon si Schindler. Then lumapit sila ngayon, gumawa sila ng isang maliit na parang tanso na alaala. Then lahat ng mga Jews na binili niya, nakatingin sa kanya, sabi niya, Sir, in behalf of all these people that you love, wala po kami maibibigay sa iyo kasi kung ito ay pag-aari. Pero tanggapin niyo po ito. When umiiyak siya, and then sa pag-iyak niya, sabi niya, more soul, may tao pa mabibili, sabi niya, wala na. Tapos nakita niya ngayon, yung siksik niya, binubat niya. Ito, siguro 2 tao pa pwedeng mabili nito. 2 tao pa. Saan niya mga kapatid? Ang focus ng Panginoon here on earth is to love people. Ang focus ng Panginoon is to lead people. Kaya nga bumaba dito ang Panginoon. Pagbaba niya dito sa lupa, ipinakita niya kung paano magmahal, umibig, kung paano magtapat. Ipinakita niya kung paano mag-disciple na itong taong masamang ugali ituwid, na itong isang taong, alam niyo mga kapatid, sabi ng mentor ko, gusto mong makakita ng taong, gusto mong maranasan ng hipo ng Diyos, dumikit ka dun sa mga taong nagpapadisipulo, nagpapasentro. Gusto mong maranasan ng haplos ng Diyos, gusto mong madinig ang tinig ng Diyos, dumikit ka dun sa Kristiyano na dumadaan sa discipleship. Kasi yun yung mga taong nilutulog ng Diyos. Okay? And I believe, mga kapatid, ito pong ginagawa ng Lord sa atin. Maybe in your family, in your business, or maybe in your school, marami kang pinagdadaanan. Pero kapatid, nangyayala ko, the Lord will do everything. Gagawin niya ang lahat ng bagay para ipadamanan na siya ay buhay at nandiyan sa tabi mo. Kasi may purpose siya. And what is His purpose? Ang purpose ng Panginoon is to win the lost and make disciples. Okay? Lahat yan, i-bless ng Panginoon. Kaya lang ang gusto ng Lord, ang puso natin ito, to win the lost and make disciples. Yung puso natin, whenever we saw people, every time na makakakita tayo ng tao, maputi, maitim, mayaman, mahirap, ang nakikita natin, mahal niya ng Diyos. At kailangan niyang mapalapit sa Diyos. Hindi sapat na porket naka-necktie na o naka-forma na ng ganito, malapit na kayo. Hindi, mga kapatid. Lahat kailangan ang Diyos. And the Lord told us, tinawag tayo ng Panginoon. Inaalagaan tayo ng Panginoon. Pinipit tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Para saan? Para ang laman ng puso at isipan natin. Win, 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 win. Win, win, win. Win. Win and win. Mag-agay tayo, maglapit tayo. Whatever the cost. Okay?
Ipagamit natin ano man yung pagkatawag natin. Sabi dun sa Efeso, mabuhay kayo ayon sa inyong pagkatawag. At tinawag tayo, mga kapatid, to win souls and make disciples. Okay? So, napakabuti ng Panginoon na dumating po yung mga opportunity na yan. Hindi po tayo magkakaroon ng feeding center dahil isa tayong organisasyon o samahan. Hindi po. Kaya may feeding center kasi ang Diyos ay nagmamahal. Amen? Ipadama po natin yung pag-ibig ng Diyos na yan. Praise God. And through this church, mangyayari po yan mga kapatid. Whatever the cost, we will go back, we will focus, we will, kung na-sidetrack man po tayo, nagulo ka ng trabaho mo, nagulo ka ng pag-aaral mo, ibig sabihin, maraming problema, but I believe, pwede tayong bumalik and let's go back doon sa purpose natin, and that is to love God and to love people. To love God and to love people. Hallelujah. Sige po, sa pagkakataong ito na po yung opportunity natin mga kapatid na i-bless ang gawain po ng Panginoon through our offering. Hayaan po natin itong mga oras na ito, laman ng puso natin, Panginoon, more souls, marami pang kaluluwa, Panginoon. Gagamitin mo ang gawain ito sapagkat maraming kaluluwa ang mga nailangan sa iyo, God. So let's pray, tayo po yung pumigit. Hallelujah, Jesus. Father in heaven, we come to you. By your grace and by your love, naniniwala kami that everything comes from you. Ano pa ba, Panginoon, yung bagay na pwede namin ibigay sa inyo? Eh, lahat naman galing na sa inyo. Lahat ng nasa amin sa inyo din naman galing. Pagkaman, Panginoon, itong mga ibibigay namin galing pa rin sa inyo. Pero kalakip, Lord, ng aming ipagkakaloob ay ang aming paniniwala na ang church na ito, Panginoon, ginagamit ko upang marami pang tao ang makaranas na yung pag-ibig at hindi lang makaranas kundi mabago tungo sa gusto mo at pangarap na gusto mo sa bawat isa. Lord, i-bless mo po ang bawat offering na ito and even the tithes, O God. Lord, lahat ng mga nagbabalik, Panginoon, ang kanilang tithes sa iyo, Panginoon, puprotektahan mo, Lord, ang kanilang business. So whatever it is na ginagawa ng kaaway, Panginoon, upang sirain, Panginoon, Lord, ikaw mismo ang magbibigay ng protection sa lahat, Panginoon, na pinagkakaabalahan ng iyong mga anak na patungkol, Panginoon, sa mga blessings and income na ito. Panginoon Diyos, paniniwala, pananampalataya, pag-iisa. At higit lalo, Panginoon, bahagi ng aming pagkakaloob. Ito yung aming pasasalamat sa ginagawa mo sa amin sa loob ng isang linggo. That as we offer, O God, kalapit nito yung aming pasasalamat as part, Lord God, ng aming gratitude. Nagbigay kayo sa amin ng mga bagay na hindi kayang kapapanangalaga. Ang buhay, kaligtasan, kaayusan ng family, kalusugan, Panginoon. Lord, ito po ang aming tandangang pasasalamat. Napakabutin niyo. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay magkaloob ngayon. Glory to God. Natin ang ating mga Bibles sa aklat po ng Mateo. Praise God. Okay? Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. to 20. Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Okay, verse 16. Ah, 16 na ba yan, kapatid? Okay. Verse 16, yan. The 11 disciples traveled to Galilee, to the mountain where Jesus had directed them. Mapasin niyo dyan mga kapatid, 11. Bakit po 11? Kasi nagpakamatay na yung Judas. Ibig sabihin, no?
disciples traveled to Galilee, to the mountain where Jesus had directed them. Okay? So, next, 17. Hanggang ano na tayo, no? Hanggang 20 na tayo. Okay? Okay, yeah, 17 na po. 17. Ayan. When they saw him, they worshiped, but some doubted. Ito po yung panahon, ang sabi noon, nung nabuhay ang ating Panginoon. Okay? May gagawin na muli ang Panginoon, i-restore na ng Panginoon, ibababa ng Panginoon yung pangarap niya, ibababa ng Panginoon yung plano niya. Yung tao ayaw maniwala kasi patay na eh, bagsak na eh, lugi na eh, parang gano'n eh. And yet the Lord stood up, tumayo muli ang Panginoon para sabihin na siya ay buhay. Magpatuloy kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako'y muling nabuhay. And then, nagpuntahin yung 11 alagad na yun. Pagdating ng 11 alagad na yun, dahil sabi na, tingnan nga natin, nakita nila, kaya lang iba, hindi naniwala. When they saw him, they worshiped, but some doubted. Okay? Nagduda sila eh. And then verse 18, ang sabi dyan, when Jesus came near and said to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay na sa akin, sabi ng Panginoon. Therefore, yung kapangyarihan na yun, mga kapatid, sabi dyan, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ang sabi sa ibang version, all power and authority. Okay? Lahat ibinigay na sa Kanya. Ibig sabihin, no, has been given to me in heaven and on earth. Authority. Therefore, mga kapatid, kapag sinabi niya nasa Kanya na, anumang bagay na iuutos ng Panginoon, anumang bagay na sasabihin ng Panginoon, may authority yan. Nandiyan po kayo. Okay? May authority. Meron siyang kapangyarihang mag-utos. Meron siyang kapangyarihang magsalita. Yun yung gusto ko munang ipakita. Hindi po walang saysay, hindi walang silbi. May silbi yung sinabi ng Panginoon. Ano ba yung inutos ng Panginoon? Nasasabihin natin may silbi, may saysay, na whenever na tayo ay gagalaw doon sa inutos ng Panginoon, ibig sabihin, may saysay ang pinaggagawa natin. Hello? Na ibig sabihin, kung yung sinasabi niya, ay sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Pag sinabi niyang ililigtas kita, mangyayari yun. Why? Because may authority. Now, tingnan natin yung verse 19. Ano ang sabi sa verse 19? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, begin. And make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20. Teaching them to observe everything I have commanded you, and remember, I am with you always to the very end of the age. Now, balikan natin yung verse 19. Mga kapatid, ito po yung gusto kong makita natin. Sabi dyan, go. Inuutusan tayo na humayo. Bilang Kristiyano, merong utos na ibinigay sa'yo. At yung utos na yun ay valid with authority. Okay? With authority yun. Hindi yung walang saysay, hindi ko siya nag-ibiro. Once na sinabi niyang go, anong ibig sabihin ng go? Sa Tagalog, humayo kayo. Ano ibig sabihin? Maglamyenta, maglakwat siya? Hindi. Mag-tourist kayo? Hindi. When we say go, ang tinutukoy ng Panginoon, humayo kayo, humanap kayo ng mga tao na pwedeng mapalapit sa akin. And that is the picture na gusto ng Lord na nakikita niya sa mga anak niya. Nag-aakay na kaluluwa. Hello? Hindi lang nag-aakay. Anong gagawin mo? Kasi mga kapatid, kapag tayo ay matagumpay na nakaakay ng kaluluwa, ang resulta niyan, member. Hello? Diba? Pag nakaakay ka, ganyan ang isip ng tao ngayon eh. Pag nakaakay ka, ang labas, ang resulta, member. Eh, tapos yung inaakay mo, attend ka, o pag uwi, ay attend ka ulit. O, siyempre kasi member ang gusto mo. Diba? Pero mga kapatid, I would like to announce na hindi member ang gusto ng Lord. Hindi miyembro ang pangarap ng Panginoon. Hindi miyembro ang litradong nakikita ng Diyos sa sino mang tao na sinasabihan natin ng salita ng Diyos at inaanyayahan natin pumunta sa simbahan. Hindi po miyembro ang pinangarap ng Panginoon. Napakababa
trabaho niyan, mga kapatid. Sapagkat ang pinakamataas na pangarap ng Panginoon, go and then next, make disciples. Ibig sabihin, mga kapatid, yung naakay mo na yon, hindi goal is to be a member of the church. The goal of the Lord Jesus Christ, ang pangarap niya, yung taong yun ay maging disipulo. Anong ibig sabihin ng disipulo, mga kapatid? When we say disciples of Christ, tao na kung saan yung kanyang pagkatao ay unti-unting hinubog sa pangarap at sa puso ng Diyos. Pansinin niyo, mga kapatid, ang isang taong miyembro lamang, ang isang taong naging member lang at hindi na disciple. When we say discipleship, mga kapatid, when we say discipleship, this is not a curriculum. Discipleship, hindi ito isang programa na 1, 2, 3. Ang discipleship ay hindi rin ito isang class na kinukumpleto at pagkumpleto, alam mo na ang lahat. Hello? Hindi yan ang discipleship. Discipleship is anong tawag? Impartation of life. Discipleship is impartation of life. Yung buhay ko, ibinibigay ko dito. Yung buhay ko, ibinabahagi ko dito. That's impartation of life. That's discipleship. Tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Nung merong babaeng sinumpa, ano mo yun? Nung merong babaeng nahuli sa pagkakasala, then, itong mga member ng simbahan na ito, what they did? Gusto nila batuhin hanggang sa mamatay. Bakit? Nakakahiya eh. Pokpok eh. Diba? Pangit ng ugali nito, may ginagawang masama eh. Batuhin natin yan. Bakit? Kasi, miyembro. Okay? They are the people of the church. They are the people in position. They are the people inside with the authority inside the church. They are members. But then, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya na, hindi ganyan. Ganito ang gagawin niyo. Yung panahon na yon, yun yung time na tinuturuan ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Okay? So, sa lahat ng pangyayari, kasama ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Ibig sabihin, nung time nang merong may sakit na namatay, hindi mabuhay-buhay, ang sabi ng Panginoon, hali kayo, sumama kayo sa akin. Bakit niya isinama ang kanyang mga alagad? Upang ipakita kapag may sakit, kapag may taong mamamatay na ganito ang gagawin ninyo. Discipleship, bakit? Kasi ini-impart, hindi lang inutusan, hindi lang pinadaan ng Panginoon yung kanyang mga disciples of 1, 2, 3, next lesson, next page, mali, next page na tayo. Iba yan, hindi yan, libro na yan, yung iba. Hindi ganun, no? Alam niyo, discipleship, impartation of life. It is about family. Ang mga miyembro, ang pagtanaw nila, mga kapatid, no? Sa isang Kristiyanong pamilya is an organization. When we say organization, pag organization, naku, pangit na pasweldo yung patao sa kapila. Bakit? Organization. Bakit? Kasi member, not disciple. Okay? Now, nais kong ipakita sa atin, mga kapatid, what is the picture na tinitingnan ng Lord na mangyayari sa church na ito? And all of us, lahat tayo, mga kapatid, we are thinking about a church. We are thinking about a religion. We are thinking about a group. Pero mga kapatid, this time, I would like to tell you, ano ang litratong nakikita ng Panginoon. It's more than the picture na nakikita mo. It's more than kung ano yung nalaman mo. Ano ba ang simbahan? Ano ba ang Juan Padre? It's more than lahat, isipin mo na lahat ng isipin mo patungo sa simbahan. Pero mga kapatid, that is not the picture na gusto ng Panginoon na makita. Because the picture na gusto na makita ng Panginoon is disciple. The end product is disciple. Ang finished picture is disciple. Sabi nila, batuhin natin ito. Okay? Valid. They are part. Why? Valid. May sin. May nakita sila. Batuhin. That's right. At ang sabi pa nga ng Bible, pag may kasalanan, dapat kang mamatay. That's the law. And they are in the valid reason to do that. Kaya lang sabi ng Panginoon, hindi ganyan. And then He showed. Ipinakita niya ngayon, itong discipleship ngayon, ang ginawa niya, nilapitan niya ngayon. Okay. Tanong niya, may bumato ba sa'yo? Sa sobrang hiya, huwag ka mag-alala. Kahit ako, na pinuno, hindi kita husgan, hindi kita babatuhin. What happened? Ipinakita ng Diyos sa natutulog na damdamin ng kanyang mga alagad. They are in the process of discipleship. Therefore, if their
our real safe place in this world. Kung merong safe place tayong tinatawag in this world, is not yung upuan mo, hindi yung grupo mo, hindi yung samahan mo. The safe place is someone na na-disciple ng Panginoon. Why? Sapagkat kapag may taong nalaglag, natakot sa pagsubok, mayroong mga disipulong tinuruan ng Panginoon kung paano ang tamang prosesong gagawin. Kapag mayroong mga tao may kaaway, may mga disipulo na tinuruan ng Panginoon. Naramdaman ng mga disipulong inaway sila, pero naranasan nilang turuan sila na kapag may umaaway sa iyo, anong gagawin mo? Then sabi ng Panginoon, love your enemy. Love your enemy, nek-nek mo, tutusugin ko mata niya. Diba? Minsan ganyan ang tao. Diba? Who are the safe people? Who are the safe place? Not what is the safe place? Where is the safe place? Hindi yan ang tamang tanong. Hindi tinatanong nyo nasaan yung ligtas na lugar. Nasaan yung safe place? Because the safe place is someone na dumaan sa discipleship process. Someone being discipled means na disciple ang kanyang character, na disciple ang kanyang attitude, na anything, lahat ng mga pagdadaanan mo sa mundong ito, lahat yan, kahit sino, pagdadaanan natin. Pero iba, ang merong sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kapag wala daw kaming pera, ganito ang ugali ko. Sabi ng Panginoon, kapag may problema sa pamilya, ganito kami. Sabi ng Panginoon, kapag merong umaaway sa akin, ganito ang gagawin ko. Kasi sabi ng Panginoon, someone na na-disciple, na kaya siya kumikilos, is because he is being discipled by Christ. If you are not being discipled by Christ, kung hindi ka madidisipulo ng Panginoon, kapatid, madidisipulo ka ng kalye. Madidisipulo ka ng paligid mo. What happened in Baguio City? What happened in Baguio City, mga kapatid? Alam niyo, may kumakalat ngayon na ang baho na, gumamit na raw. Bakit? Kasi na-disciple ang kanilang utak ng pangyayari. Pero isang taong na-disciple ng Panginoon, may mga Christian na nagsasabi, and this coming Wednesday, I'm going to Baguio to visit Baguio City and to bless Baguio. Mga kapatid, once that you are disciple, gumuho, kunyari tayo, taga-Baguio tayo, gumuho, basura, andyan, ang daming basura. I am disciple of Christ. Wow, may matinding trahedya, pero may mas matinding blessing na dadating. Bakit ganun ang pananaw niya? Kasi na-disciple siya. Do you want to be disciple? Then first, have humility. Humility. That's the success, mga kapatid. Bakit naging successful? Why? Sapagkat sa buhay ni Peter, who is Peter? Who is Thomas? Si Thomas, may utak, ano yun eh? Anong tawag yung utak? Hindi lang utak engineer yun eh. Utak scientist yun eh. Napakatalino ng taong yun eh. Alam niyo ba si Tomas, kada may gagawin si Lord, ang gagawin ni Tomas, lagi parang kinukontra si Lord. Lord, hindi ganyan. But in the end, mag-aalburuto si Tomas. Bakit? Kasi bisa parang hindi nasusunod yung gusto niya. Mag-aalburuto si Tomas. Pero Thomas is not Judas. Katulog lang. Sabi mo sa katabi mo, Thomas is not Judas. Kasi si Tomas yun, hindi siya si Judas. Okay? Now, ano yung gusto kong sabihin? There are difference between Judas and Thomas. Thomas, kukontra, magsasalita. Bakit? By his own intelligence. Sa pamamagitan ng lahat ng kanyang pag-a-analyze, hindi siya basta nagsasuggest lamang ng ganyan na. Nag-iisip siya. Bakit? Kasi concerned siya sa church. Si Thomas ay nagmamahal sa church. Therefore, kung meron nang sabihin niya patungkol sa church, valid. Kasi hindi ito bunga ng kanyang pag-inwestiyon, hindi ito bunga ng kanyang, dahil meron lang siyang gustong makuha. No! Minsan may magsasalita sa iyo, pero gusto lang may makuha sa iyo yan. Uutuin ka, sisipsipan ka, di ba? No? Para magamit niya for personal gain. But Thomas is not like that. Sabi ni Thomas ngayon, sabi niya, ganito, Panginoon, hindi pwede. Then sometimes nalulungkot si Lord. Pero ito mangyayari ngayon. Mangyayari, si Thomas magtatampo. Pag nagtampo si Thomas, ang gagawin niya, lalayo muna ng konti. Dahil siyempre, aamu-awain nila. Ganito. Pero, pag may nadinig si Thomas na ganitong salita, Thomas, meron na tayong kaluluwa na consolidate. Meron na tayong aakay-kal. Tara.
binabaliwala ni Thomas ang kanyang personal when it comes to soul. Ano pagkakaiba niya kay Judas? Si Judas, nagkamali. Si Thomas, nagkamali. Nalungkot. Pero ang kaibahan niya, si Judas, hindi mo magpapakita. But Thomas, malulungkot siya, nagkamali siya, hindi siya mapapansin, and yet, magpapatuloy siya dahil alam niya kung ano siya tinawag. I'm called to win the lost and make disciples. Kung sinabi ng Panginoon yung verse na yan, sinabi niya yan with authority. And therefore, mga kapatid, anuman ang ginaganap natin sa buhay, whether you are a businessman, whether you are a housewife, or you are sa bahay lamang, or you are meron kang personal business, o meron kang monkey business, no? May mga ganun-ganun pa, di ba? Kahit ano, basta kung ano ginagawa mo, basta nakita mo yung sarili mo, tinitingnan mo na dapat bahagi ako ng pag-aakay ng kaluluwa, bahagi ako ng pagdidisipulo, bahagi ako niyan. Then, ang sabi ng Panginoon in verse 20, kapatid, 20, tingnan niyo sa verse 20, ang sabi diyan, teaching them to observe. That's part of discipleship. Verse, impartation of life. Kasama sa impartation ng buhay, pagtuturo, pagtutuwid. Ang sarap mga kapatid na meron nagtutuwid. Ang isang batang walang nagtutuwid, lumalaki ng bastos. Ang isang batang walang nagtutuwid, ugaling kalye. Okay? Pero ang isang batang lumaki sa pag-aaruga ng magulang, may nagtutuwid sa kanya. Pagkamat humarap kung minsan, pero wag ka, lalaki rin niyang maayos. Bakit? Sapagkat may magulang na nagmamahal. Mga kapatid, makakita man kayo ng tao sa loob ng church, makakita man kayo na mayroong mali ang ginagawa, as long as may nag-aalaga dyan, mababago yan. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, akayin niyo sila at alagaan niyo. That's the meaning of winning souls and make disciples. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang promise ng Panginoon sa mga tao na ang puso nila, nakatingin sila, nakatanaw sila sa pangarap ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, and remember, I am with you always. That's the promise of the Lord. I am with you always. With you. Hindi sinabing, I am with your katabi. I am with you always. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo yun. Okay? Ikaw yung tinutukoy ng Panginoon. I am, sabi ng Panginoon, I am with you always. Ibig sabihin, sa panahon down ka na, yes, the Lord is with you. Nung time na umiiyak ka, nalulungkot ka, nag-iisa ka, yes, the Lord is with you. Nung time na nag-aanap ka ng trabaho, nung time na matatanggal ka na sa trabaho, every situation in your life, sabi na parang, I am with you. Bakit sinabi ng Panginoon, I am with you? Kasi ikaw yung tao gumaganap dito. If you are supporting the church, if you are the one who are praying for this church, kung kabahagi ka kapatid sa itinatagoy na simbahan, if you are part of a cell group, if you are a cell leader, then sabi ng Panginoon, I am with you. In all aspect of your life, sa lahat ng pagdadaanan mo kapatid, I am with you, sabi ng Panginoon. Okay? May sakit ka, maging sa kamatayan, ang sabi ng Panginoon, I am with you. I am with you. Mga kapatid, isa sa pinakamatinding pangarap ng Panginoon, ang isang Kristiyano ay lumaki, lumago ng merong kasama, hindi ng minsa. Kaya nga sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Ibig sabihin, somebody na itatayo ang Panginoon to disciple you. Somebody na ilalagay ng Lord sa harapan mo para magsalita sa buhay mo. Anong ibig sabihin na magsalita sa buhay mo? Nung time na ikaw ay nahihibang, nung time na ikaw ay nalulungkot, somebody na tatayo sa iyo para patawanin ka. Nung time naman ikaw ay nagkasala, isang tao na pupunta sa iyo para i-correct ka at sasamahan ka. That's discipleship, mga kapatid. Okay? Then sabi ng Panginoon, I am with you always to the very end of the age. Naglagay ang Panginoon ng mga kasama natin. As a church, naglagay ang Lord ng pastor. But as an individual, naglagay ang Panginoon ng mga cell leader mo. Then first, humility. Second is invest. Invest time sa vision ng Panginoon. Maybe you are busy doing something in your life na valid naman. Okay, pag hindi pa ako kumilos, magugutom kami.
Make it sure, mga kapatid, you have time for the vision of the Lord. Why? Because this, sinabi ito ng Lord with authority. At sinabi din niya ito ng authority nung sabihin niya, I am with you always. Valid din yun, mga kapatid. With authority din yun. Meron pong isang tao, scientist, kasi nung una, nadinig ko to sa radyo, some of you baka natingin ito kanina sa radyo. Meron pong isang scientist, nung kanyang panahon, hindi po uso yung, ang tawag dito yung camera. Hindi din uso yung litrato. Hindi uso yung litrato no. Sa sobrang galing nitong scientist na ito, lagi siyang merong kasama. Itong kasama niya ngayon, dahil lagi niya kasama sa matagal na panahon, lahat ng illustration, lahat ng joke, alam niya. Alam niya. Butol kamay mo. Tapos, pati yung pagtawa, pati pagtayo, pati yung gesture na pag-ganun-ganun ng scientist, alam nung kasama niya. Aalis sila, kasama niya. Magtutulog sila, kasama niya. Magdadrive, kasama niya. Kakain, kasama niya. No? Lahat. Yun ang kagandahan ng may kasama, mga kapatid. Ang nangyari ngayon, itong taong to, hindi niya alam na i-impart na pala sa kanya yung buhay ng kanya, yung scientist. Sabi nga, minsan nagkikwentuhan yung dalawa. Sabi niya, boss, alam mo, lahat ng mga sinasabi mo, talagang nakuha ko na. Naintindihan ko, nakakabisado ko na lang kung sinasabi mo patungkol sa na-invento mo. Talaga pati joke, alam ko na. Pati yung pagtatawa, alam ko na. Lahat, alam ko na. Kaya nga nagpapasalamat ako, nakasama mo ako sa ating ganun naman. Talaga, tuwa-tuwa naman siya. Kaso, nung isang araw, din may nag-imbita sa kanyang maraming tao makikinig sa kanya. Na-imbita itong scientist. Napagod. Sabi niya, total, di naman nila ako kilala, nakalagay lang dyan, pangalan ko. Ikaw ang tumayo, Total, alam mo yung sasabihin ko, alam mo lahat, alam mo ang joke, lahat alam. Pati gesture, alam. Alam. Kaya tumayo nga siya doon, palapakan naman yung mga tao ngayon. No? Kaya lahat ng mga tao, akala siya yung scientist. Talagang pag nagsayo, tawa na sila, iyakan sila, talagang gano'n na silang lahat. No? Ano yun, driver mo scientist yun. Kaya mo sila, alakpak sila. Yung matatapos na, biglang may nagtanong. At yung tanong na yun, hindi niya alam. Ang nakakaalam lang yung scientist. Sabi niya gano'n. Aha! Sabi niya, alam niyo, yung tanong niya na yan, napakahirap yan. Pero yung driver ko, alam niya sagutin niya. Tinawag ko yung scientist. Sila ko. Ang point mga kapatid, we are called by Christ not to be alone. Huwag kang mag-iisa. If you have problem, there's Jonathan. Amen? And I believe mga kapatid, this church are called to be Jonathan for everybody. This church are called to be a rescuer. That in times when your brother or sister failed, alam na natin yung gagawin natin. Why? Because we are being discipled by Christ. Amen? Masakit, mga kapatid, kasi may mga taong hindi kakatubo, makikialam sa'yo, magsasalita sa'yo. Minsan may mga tao, mas bata sa'yo, sisermonan ka. Okay? Minsan naman, sinesermonan ka ng lagi, tapos magsisermon ka itong isa sa'yo. Ano ba yan? Lagi na lang ako nasisermonan. But don't be afraid. When the Lord puts someone in front of you to disciple you, it means mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. The challenge is, kapatid, ang dami kong pwedeng i-title sa mensahe nito, but one thing na pumapasok sa isipan ko, go back to your purpose. Go back to your purpose. Life is not about us, it is about God. It is about God. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, lahat inayos ng Panginoon, everything, and even problem, inalaw ng Panginoon para hubugin tayo. Amen? In every situation, don't allow the devil to be glorified. Kahit na may pangit ang sitwasyon, sabihin natin, kahit pangit ang sitwasyon, i-glorify ko pa rin ang Lord. Mababanaag sa mga pagpapasya ko, mababanaag sa desisyon ko, mapaparangalan ng Panginoon. Whatever, may sakit ako, may karamdaman, may problema, may pagsubok, mapaparangalan ng Diyos. My decision is not important. The important is, in my decision, mag-glorify ko ba ang Diyos? The title of this lesson is, Breathe Again. Breathe Again. Have you
fail? Bumagsak ka ba? Nanghina ka ba? O parang nawala ka sa linya? Natay ka ng mga problema at pagsubok? Then, it's time for you to dream again. Dream again. Don't be afraid to dream again. Ang Lord hindi nagbago ang pangarap niya. Isang taong pangit ang buhay, minsan pinangarap ng Panginoon na ganito ang magiging itsura niya. Dadalhin ko siya sa church. Padadaanin ko siya sa discipleship. Lalagyan ko siya ng tao mag-aalaga sa kanya. That is the picture ng Lord sa buhay ng isang tao. Subalit, dumating man ang maraming pagsubok, nalito man si Lord, pero hindi nawala ang limpatong nakikita niya sa bawat isa sa atin. Nagbulo ka man, naiba ka man, naiba ugali mo, naiba pagpapasya mo, naiba kilos mo. But the good news is, hindi nagbago ang pagtingin ni Lord sa iyo. And every time nagtitingnan tayo ng Lord, lagi siyang nakatingin sa finished product. Laging nakatingin ang Lord doon sa resulta. Hindi. Okay, nagbura siya. Ay, hindi. Ganito ang magiging itsura niya, kaya ako siya pinapadaan dito. Ay, naku, nagkasala yung taong yan. Hindi, ito ang itsura niya magiging siya, pinagdadaan niya. Pero laging nakatingin si Lord, kapag titingin ang Lord sa'yo, lagi siyang nakatingin doon sa finished product na gusto niya mangyari sa buhay mo. Dream again. Mangarap ka sa buhay mo, Lord, kung anong pangarap ko sa akin, yun ang papangarapin ko. I will go, and I will be discipled, and I will go, and I will disciple people also. Ito tayo pumikit sa kanina yan. Here in my life, hallelujah. Yes, Father God. Let's close our eyes. Dream again. Have you failed? May mga desisyon ka bang mali na nagawa sa buhay mo? Bumagsak ka ba? Then it's time for you to dream again. What to dream about? Dream about the dreams of God. Dream God-sized dream. Nabigo ka sa trabaho, nag-apply ka, pero hindi mo nakuha. O kaya naman sa kalagitnaan ng kataasan mo, ng tagumpay mo, yung success, bigla kang bumagsak, then dream again. May mga sinimulan ka, binilid ka na relationship, pero ngayon bakit parang sila? Then dream again, mangarap ka. Walang masamang mangarap muli. Dahil ang totoo, ang Diyos ang unang nangarap sa iyo. Kung may pangarap ka sa family mo, may matinding pangarap ang Lord sa family mo. Then dream again. This time, Lord, I'm going to dream your dreams. Dream. God-sized dream. And God is with you always. God is with you always. Let's stand up. Let's rise. Hallelujah. Let's sing this song.
Once a month, nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin Lord's Table. At ito pong Lord's Table natin ay inutos din ng Panginoon. Bago siya umakit sa langit, inutos niya mga kapatid na gawin natin ito, hindi tayo magtitipon-tipon at magsasama-sama sa kanyang pangalan. Okay? Tayo po ngayon ay darako sa ating banal na hapag. At sa paggawa po natin ito mga kapatid, inaalala po natin ang ginawa ng Panginoon, kanyang pamatayan at muling pagkabuhay po sa krus. Ang ibig sabihin mga kapatid, nagkasama-sama tayo dito, hindi dahil bumuunan po tayo. Okay. The authority of the Lord is in us. Amen? Kinold niya tayo, tinawag niya tayo to be a body of Christ, to be a family. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, verse 23, 1 Corinthians 11:23, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gawin siya ipagkanuno, ang Panginoong Isus ay tumungkot ng tinapay, nagpasalamat at nagtira-tira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo
ninyo ito bilang pang-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumukot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, hayaan natin na sa oras na ito lalo mapagtibay ang ating pagkakapatiran sa pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa inutos niya sa atin. Sabi niya, gawin daw natin ito in remembrance of me. Sabi niya, in remembrance of me. Kaya natin itong ginagawa, walang kinalaman ko sa religion. May kinalaman to sa binigay na utos ng ating Panginoon. So every time we gather together, inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon. Okay? Tawagin ko po yung ating mga taga-paging po ngayon. Hallelujah. Tanangin po natin dito sa harapan. Yes, Lord. Gagawin po natin, huwag po tayo ng saro at ng tinapay. Ang saro, mga kapatid, ito'y simbolo. Kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon. Sabi niya, ito yung dugo na natin isang kusang Kalbaryo para sa kapatawaran ng kasalanan. And I believe, mga kapatid, kapag iinom po natin ito, tinatanggap po natin, inaalala natin siya na ating Panginoon. At pagkatapos naman natin siya maaalala natin sa lahat. May nagpatawad at may nagpatawad sa atin. Okay? Ito namang tinapay na ito, mga kapatid, ang simbolo ng katawan ng Panginoon. At ang time na yun, kumuha siya ng tinapay, at ginawa niya, pinagpira-pirasan niya yun. Sabi niya, ito yung katawan na nasugatan sa krus ng Kalbaryo para lahat ng mga bagay na sisira sa tao, ako na ang tutubos mo. Kaya, ang buong karapatan, ang buong dahilan para mabago ang tao, mga kapatid, ay ginawa na ng Diyos. Lahat ng paraan para ang tao ay mapalayo sa Diyos, nasa kanya na. Kasalanan, problema, pagsubok. Pero mga kapatid, ang lahat naman ng dahilan para ang tao mapalapit sa Diyos ay ginawa na ng Panginoon. Kaya wala nang dahilan para hindi malubaling, wala nang dahilan para ang tao ay patuloy na malayo sa Diyos. Dahil sa kanyang ginawa dun sa krus, naging dahilan para lalo tayo malapit sa Kanya. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Lord, ang tinapay na ito, ang saro, yung pagpalain Panginoong Diyos upang magkaroon ng eternal significance sa buhay po namin. At sa paghayo namin, Panginoon, sa authority ibinigay mo sa amin, O God, na mag-akit, mag-alaga ng kaluluwa. Lord, ang magiging resulta nito ay ang mga dinisipulo, Panginoon. Hindi lamang miyembro, kundi mga disipulo. Mga taong nagiging ang kanilang attitude and character ay nagiging ugali ng Panginoong Jesus. Salamat po ng marami, Lord. At sa pagkakaisa namin ngayon, Lord, kakainin namin ang tinapay na ito at iinumin ang sarap ito bilang pagkakaisa sa Chikong Family, Panginoon. Magpapatuloy kami na magtataguyod sa iyong karangalan. Thank you, Lord God, sa pagmamayo sa amin. At alam namin nandiyan ka, everything will be alright. Everything